Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang mga bumidang Pinoy, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So sa nakalipas nga pong mahigit 100 years, ay lagi nang may bumibidang mga Pilipino sa larangan ng boxing. Kaya naman dahil dyan ay pinangalanan ng The Ring Magazine ang mga numero unong Pinoy boxer sa bawat dekadang nagdaan. Ayon sa The Ring ay ang pambato natin na si Pancho Villa, ang number 1 Pinoy boxer sa 1910s at 1920s. Siya ang hinirang bilang first ever great Filipino boxer. Nakapagtala ito ng professional record na 89 wins with 22 knockouts at 8 talo lamang. Siya din ang kauna-unahang Asyano na nagagawang maging world champion. Madaming boxing experts ang nagsasabi na siya ang pinakamagaling na fighter sa flyweight division sa buong kasaysayan ng boxing. Subalit sa kasamaang palad ay pumanaw si Pancho Villa sa napakamurang edad na 23 anyos lamang. Habang sa dekada naman ng 1930s, ay ang legendary boxer naman na si Seferino Garcia ang hinirang ng The Ring bilang number 1 best Pinoy fighter. May record itong 120 wins with 76 knockouts and 30 losses. Siya ang kinikilala sa boxing bilang kauna-unahang gumamit ng bolo punch. At hanggang ngayon ay hawak niya pa din ang record na bukod pa ng nag-iisang Pinoy boxer na naging middleweight world champion. Sa 1940s naman ay si Little Dado ang bumida. May record na 70 wins with 22 knockouts at 7 talo. Isang 2-division world champion si Dado, kung saan nagawa niyang hawakan ng sabay ang flyweight and bantamweight world title belts. Sa 1950s naman ay bumida si Dado Marino, isang former flyweight world champion. May record na 57 wins with 21 knockouts at may 14 na talo. Habang sa 1960s naman ay ang legendary fighter na si Gabriel Flash Elorde ang namayagpag na Pinoy boxer sa international. Nakapagtala ng record na 89 wins with 33 knockouts and 27 losses. Si Elorde ang may hawak ng record bilang pinakamahabang naging kampiyon sa super featherweight division, kung saan siya ang nagsilbing WBC and WBA super featherweight world champion sa loob ng mahigit 7 taon. Sa 1970s naman ay si Ben Villaflor ang namayagpag, isang 2-time WBA and The Ring super featherweight world champion. May record na 54 wins with 31 knockouts at 6 na talo lamang. Habang sa dekada 80 naman ay bumida si Dodiboy Peñalosa, isang 2-division world champion. Nagawa niyang hawakan ang IBF Junior Flyweight at IBF Flyweight World title belts. At may record itong 31 wins with 30 knockouts at 7 talo. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Jerry Peñalosa ay nagawa ding maging 2-division world champion. Samantala, sa dekada 90 naman nga po ay bumida na ang Pinoy boxing legend Luisito Espinosa, isang 2-division world champion din. Nakuha niya dati ang WBA bantamweight belt at ang WBC featherweight title. Nakapagtala ng record na 47 wins with 26 knockouts at 13 talo. Habang sa nakalipas na 2 dekada naman na 2000s at 2010s ay ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao na ang bumidang Pinoy boxer, ang nag-iisang 8-division world champion, 5-division lineal champion at na nagawang maging world champion sa loob ng 4 na magkakaibang dekada. Bukod dyan ay siya din ang may hawak ng record bilang pinakamatandang naging kampiyon sa buong kasaysayan ng welterweight division. May debate po na sa lahat ng nabanggit na boksingero ay posibleng mas magaling ang former 4-division world champion Nonito Donaire Jr. maliban lamang kay Pacquiao. Sadyang hindi lang talaga siya nabigyan ng pagkakataon na maging number 1 Pinoy fighter sa mga nagdaang dekada. Gawa ng nakasabayan niya din ang kasagsagan ni Pacquiao. Pero hanggang ngayon nga po ay si Pacquiao at Nonito Donaire Jr. lang ang Pilipinong boksingero na nasungkit ang pinakamalaking award sa boxing na Fighter of the Year. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng